Eto na mga kabasketball, pag-usapan na natin itong pinakabagong statement nitong ating pambatong si Kai Sotto. Tama pala talaga yung kanilang desisyon ng kampo niya na dito siya paglaruin sa Japan B-League imbis na sa Europe. At pag-usapan na rin natin kung bakit nga ba napili ni Coach Tim Cone si Japeth Aguilar saka itong si Mason Amos, kasi maraming nagre-request dito nga kay Renz Abando at Jordan Heading. Pero bago yan, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe bilang pagsuporta. Kanina nga mga kabasketball ay kinumpirma na ng Samahang Basketball ng Pilipinas na pasok na nga etong 6'9" na si Japeth Aguilar at 6'7" na Mason Amos dyan sa ating Gilas, Pilipinas. So bali 14 na sila ngayon mga kabasketball. Good news yan para sa ating Gilas, Pilipinas. Kasi nga sabi nila, the more the merrier. At mas marami na ngayong players na pwedeng pagpilian pagka nagka-injured, merong papalit. Ngayon mga kabasketball, syempre may masasabi pa rin yung ilan sa ating mga kababayan, no? Yung mga Pinoy basketball fans. Pero karamihan mga kabasketball, si Jordan Heading saka si Renz Abando yung gusto nilang mapasama dito nga sa ating Gilas, Pilipinas. So puntahan natin si Japeth Aguilar na matagal nang naglalaro sa ating Gilas, Pilipinas. Matagal ng player ni Coach Tim Cone. Diba? Reality yun eh. Siyempre kukunin mo yung kilala mo na, diba? Alam na yung sistema mo. Makakatulong din kasi to sa mga big man natin, no? Diyan sa Gilas, Pilipinas, especially sa mga bata. At alam naman natin na makakapagdagdag siya ng size kasi 6'9" siya eh. At malakas din dumipensa to, mataas tumalon. Ngayon mga kabasketball, bakit naman si Mason Amos? Kasi nga mga kabasketball, bukod sa bata, no? 19 years old, tapos 6'7", shooter dito sa 3-point mga kabasketball. May nagsasabi kasi sa UAAP hindi naman maganda yung pinakita niyan. Pero sinasabi nga ni Coach Tim Cone na gusto niyang i-develop at maging regular player etong si Mason Amos. So bakit hindi naman kinuha etong si Renz Abando mga kabasketball? Feeling ko isang dahilan dyan kasi naglalaro siya sa KBL. Pwede yun, no? At pwede rin dahil injured siya. Alam naman natin na April na ngayon, sa July maglalaro na sila. So syempre siguro na-anticipate ni Coach Tim Cone na baka injury siya. That time hindi rin natin mapakinabangan, diba? Mas maganda, ako gusto ko rin yan, si Renz Abando, si Jordan Heading, gusto ko mapasama sa Gilas, Pilipinas yan. Pero sa kalagayan ngayon ni Renz Abando, mas gusto ko na magpahinga siya. Siguro sa mga susunod na pagkakataon. Patungkol naman kay Jordan Heading mga kabasketball, ganun din, no? Napaka-shooter. Actually, nag-a-average yata ito ng almost 40 points a game dyan sa NBL 1 kasi naka 45 na naman siya netong huli. 40 plus din siya nung nakaraan. So, napaka-shooter. Ang isang dahilan kung bakit hindi siguro ikinuha muna to si Jordan Heading kasi tayo yung nag-number 1 doon sa 3 points diyan sa FIBA Asia Cup Qualifiers, diyan sa first window. So parang siguro nakikita ni Coach Tim Cone hindi pa naman natin ganoon kakailangan ng shooter. Pero siguro later on, no, pagdating ng mga susunod na tournament, kasi isa pang dapat natin i-consider, pwede kasing magpapalaki ng lineup etong si Coach Tim Cone. Kaya isang 6'9" saka 6'7" yung kanyang kinuha. Alam naman natin ang makakalaban ng Gilas, Georgia saka Latvia. So mga European teams, ibig sabihin malalaki. So para makamatch tayo sa size nila, dapat ang mga wingman mo niyan, mga 6'7", nila, gaya nila Carl Tamayo, nila etong si Amos, pwede rin, no? Sila Kevin Kiambao, malalaki, sila Optana. Diba? Yun yung sinasabi natin mga kabasketball na pwedeng maging dahilan or talagang yun ang nakikita ni Coach Tim Cone. Kaya hindi muna siya kumuha ng medyo maliliit. Baka nga magtapyas siya ng mga gwardiya mga kabasketball. Hindi natin alam. Pero yun yung logical na pwede nating sabihin dyan. Patungkol naman dito sa pinakabagong statement nitong ating pambatong si Kai Sotto. Alam naman natin si Kai, pag meron siyang gustong sabihin, ipinopost niya yan sa kanyang Instagram, diba? So ngayon, ang sinabi niya naman mga kabasketball, napakaganda kasi nung kanyang sinabi, no?
meron daw siyang dahilan, meron siyang layunin, may purpose siya, no? Before everyone had an opinion. Kumbaga, focus siya doon sa gusto niyang marating, yung sa mithiin niya, mga kabasketball. Alam naman natin na gusto niyang makarating doon sa pinakamataas na antas na level ng basketball. Yun nga yung NBA. Kaya nga ginagawa nila lahat, no? Nagpunta siya sa Amerika, naglaro siya sa NBL Australia, ngayon sa Japan B-League, sumasalang siya dyan sa NBA Summer League. At feeling ko nga, mga kabasketball, kung ako tatanungin nyo, mas maganda na pinili ni Kai Sotto or ng kampo niya na maglaro dito sa Japan B-League kumpara doon sa Europe. Kasi maibalita ko lang, no? Kasi baka sabihin, paano pipiliin? Wala naman choices. Japan B-League lang naman yung may offer sa kanya. Hindi po. Actually, nung gustong ipahiram ng Hiroshima Dragonflies, etong ating pambatong si Kai Sotto, ibinalita to, no? Ni Donatas Orbonas, senior staff writer ng Basket News, na itong ating pambatong si Kai Sotto ay gustong kunin ng mga European teams. So, ang binanggit niya, kasama dyan yung Osaka Ipesa ng Japan B-League, BC Wolves, 'di ba? Sa Europe na yan eh. Tapos meron pa raw mga several European teams ayon sa kanyang sources, no? At sinasabi, have shown strong interest. Actually, injured pa nga si Kai niyan eh. Kumbaga, hindi pa nila nakikita kung ano na ba yung estado ni Kai. Pero gusto pa rin nilang makuha si Kai, lalo na ngayon na umi-score na ng 28. Tsaka kung sa Europe kasi siya naglaro, mga kabasketball, walang duda, mas malakas pa talaga rin ang Europe ngayon kaysa dyan sa Japan B-League. Kasi kahit yung mga local player nila talagang malalakas eh. Pero hindi maglalaon or hindi magtatagal, makakasabay na etong Japan B-League. Hindi ba sila totally pumantay, pero didikit sila. Pagdating kasi sa development, nakikita natin dito kasi sa Japan B-League, nagiging focal point na ng opensa etong ating pambatong si Kai Sotto. Sineset siya masyado etong si Yuki Kawamura, no? Saka ng mga teammates niya. At binibigyan na siya. Natupad na yung sinasabi ni Tony Ronsoni nung nakaraan na 25 minutes per game. So yun yung sinasabi natin, dito siya tataas yung kumpiyansa niya. So antabayanan natin yan, mga kabasketball. Maraming salamat at God bless sa inyong lahat.